what happened to yung apat na bumaliktad sa mga Marines? May repercussion yan sa kaso ni Romualdez kasi yung affidavit ng mga Marines na to ginamit dun sa kaso laban kay Romualdez. So, siyempre hihina yung kaso laban kay Romualdez. Ngayon, nagsasalita si Boying Remulla, sinisisi niya pakana daw ito ni Romualdez. But I think that is also beneficial to Romualdez na nagsasalita ng ganyan si Boying kasi nag-iimbestiga pa sila sa ombudsman about kay Romualdez tapos nagdedeklara na siya ng ganyan. Pwedeng sabihin ng kampo ngayon ni Boying na may violation na ng right to due process ni Romualdez because hindi na impartial judge itong si Boying Remulla. And is this orchestrated? Nakadesenyo ba ito? Sinasadya ba ito ni Boying? Kung whatever it may be, the fact of the matter is this is being beneficial. Nakikinabang dito sa Romualdez. Pag nakinabang si Romualdez, nakikinabang si Marcos. Pati kasi yung mga apat na yan na Marino ay nagtestigo din na kasama si Marcos sa mga dinideliveran ng pera. So pag nakinabang si Romualdez sa storya na mali ang testimonya ng apat na Marino, makikinabang din si Presidente Marcos tungkol dyan. Attorney, ako nga, ibang ganito yung basa ko dyan eh. Kung mapapansin nyo yung takbo ng panahon, in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM na kasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaligtad yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. So parang planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung apat na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na ang suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpetsya niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Pero sa mata ng mga observers, gaya ni Banat, ni Banat Bay, at saka ako, at marami pa mga tao, parang huling-huli natin, teka lang, napanood ko na to sa parang eksakto ito doon sa mga teleserye na nakikita natin. So, I think wala silang masyadong nauuto dito sa sitwasyon na ito because bandang dulo nito, feeling ko, walang kaso si Romualdez. Walang kaso si BBM. Di ba? Pero attorney sa RTC, di ba, ang judge pwede siyang, hindi ko alam kung anong tawag na term doon, pwedeng hindi, kasi ganun nangyari sa kaso ko eh. May isang judge na kinwestiyon namin dahil may kinaugnayan siya, di umano, doon sa nagkaso sa akin. So, nag-ano siya, anong tawag doon? Nag-inhibit siya. Dito ba sa pagkakataon nito, kung patunayan ni Romualdez na merong pagkiling na kaagad si Ombudsman Remulla, pwede siya mag-inhibit? Eh, di ba isa lang ang ombudsman? Paano yun? Wala na. Ito na yun. Kaya nga, the buck stops at the ombudsman. Kapag yung ombudsman ay na-challenge na yung kanyang pagiging impartial, at palagi ko, i-challenge siya ng kampo ni Romualdez, magiging cause of the dismissal ng complaint yan laban kay Romualdez, even if it reaches this Sandigan Bayan, mapapadismiss din agad yung reklamo. O kaya magsampa man ng reklamo itong sila Boying Remulla, baka hindi plunder ang ikaso, baka anti-graft lang ang ikaso, so mapapagpiyansa pa. So for as long as hindi natin nakikita si Romualdez sa loob ng kulungan, mananatili yung kaisipan ng mamamayan na pinaglololoko tayo dito sa sitwasyon na ito.
Ayun. So, attorney, bago tayo magtapos, baka meron ho kayong gustong bigay na mensahe sa ating mga kababayan na patuloy pang sumusubaybay sa impeachment o guidance. Sige po, attorney. Well, para sa mga kababayan natin, ang impeachment na ito sa aking pananaw ay isang napakamahal na propaganda na gamit dito ang pondo ng taong bayan. Kaya tayong lahat ng mga nakikinig dito, nanonood o sumusubaybay sa mga programa kagaya nito kila Banatbay, sa mga banateros natin, kina Sir Jack, kina RJ, papasalamat kami sa inyong lahat na patuloy kayong nakatutok dito upang matunghayan ninyo, malaman ninyo kung ano talaga yung totoong nangyayari sa ating bayan. Sa kasalukuyan po tayong mga ordinaryong mamamayan, wala po tayong ibang kapangyarihan laban sa mapang-abusong pamahalaan kundi yung ating kaalaman. Yung ating pong pagnanais na ma-equip tayo, magkaroon tayo ng sapat na kaalaman ukol sa mga nangyayari sa bagay-bagay sa ating lipunan upang hindi po tayo madaling maloko ng pamahalaan. Tandaan po ninyo, lagi po tayong magmasid, lagi tayong makilahok, lagi tayong mag-aral. Kasi mahirap po talagang makialam ng taong walang alam. Yun. God bless everyone. Buhay po kayo. Yun. Yun. Buhay po ang Republika. Maraming salamat, attorney.